Bypass malakas. What's up mga bossing? Tama po yung napapanood nyo ngayon. Windbreaker live action po yan mga boss. Totoo ang chismis na meron ng live action. At marirelease po ito sa December 5, 2025. Kaso sa Japan lang po yata. Hindi ko alam kung buong Asia yon. Kung buong Asia, mapapanood natin. At kung hindi naman, mapapanood pa rin natin yan syempre. Gagawan natin ng paraan ano? Tayo pa ba? Mga Pinoy tayo mga boss. So ngayon, magbibigay lang tayo ng kaunting reaction sa teaser nila at sa galawan nila sa action. Tignan natin kung papalag ba to sa Tokyo Revengers at sa High and Low. Okay mga boss, tignan muna natin yung mukha ng mga karakter, yung itsura. Ikumpara lang natin yung anime at saka yung live action kung nadali ba yung pagkakahawig. Tingnan natin. Itong kay Sakura, for me parang hindi siya masyadong nakuha kasi yung buhok niya medyo, baka naman hindi pa gulo yung buhok niya dito. Medyo gulo-gulo yung buhok ni Sakura eh. Yung sa live action medyo maayos. Then sa hugis ng muka, hindi rin masyado. Pero not bad naman, okay na rin. Kapag siguro medyo nagkagulo-gulo na yung buhok nitong live action Sakura, baka humawig na. Itong si Akihiko naman, okay na rin, okay naman. Merong part kasi ito na medyo nakagulo yung buhok niya. Hawig naman, siguro dahil sa salamin at sa hugis ng muka, hawig na rin. Si Hayato naman, for me, kuha siya, kamukha, kahawig. Sa kilos, hindi pa natin alam dahil hindi pa natin napapanood ng buo yung movie. Pero sa muka, hawig siya. Si Kyotaro naman mga bossing, sakto lang siguro nagdala yung pagiging long hair, kaya humawig na rin. Pero kung titignan ko, pagbabasihan ko yung facial expression nila, hindi masyado. Pero hindi naman nalalayo. Not bad. Itong si Hiragi naman, medyo hindi. Kasi si Hiragi, mabangis yung mukha nito. Medyo matanda yung itsura niya eh. Itong sa live action, parang medyo bata-bata. Although, yung facial expression niya is galit. Pero hindi pa rin makuha yung bangis ng mukha ni Hiragi sa anime. Pero ewan natin sa ibang part, no? Pero base dito sa picture na nakikita natin ngayon, para sa akin hindi. Kahit sa buhok, ewan ko, baka bumagsak lang to, no? Siguro kung maitatayo, medyo hahawig pa. Or bangisan pa yung mukha. Well, panoorin na lang siguro natin kapag lumabas na yung movie, dun natin mas makikita kung kuha talaga. Si Hajime naman, alam ko, ito yung leader ng Purin. For me, hindi masyado. Sa hugis ng mukha, sa buhok, sa facial expression. Masayahin kasi yung itsura ni Hajime. Pero ewan natin, no? Tingnan natin pag nirelease na yung movie. Baka mamaya nagmo-model-modelan lang tong sa picture ngayon. Kaya medyo seryoso yung mukha niya. Tingnan natin. Pero kung pagbabasihan ko dito, for me, hindi niya nakuha. Hindi gaano kamukha. Well, sa karakter, sana naman magampanan nila. Sana hindi tayo ma-disappoint. Ngayon naman, tingnan natin yung fighting scene nila kung sasabay ba to sa fighting scene ng Tokyo Revenger at High and Low and Crows. Yun ang hinihintay nating lahat. Sigurado ako ganun din yung hinihintay nyo, yung mga fighting scene nila. Okay, panoorin muna natin. I like to get paid, that's why I work every day. I'll be making money till I'm in my grave. Don't care what they say, I'll buy time with my money. Laughing to the bank cause it's funny. The money keep coming, I manifest it. Sing these lyrics and you'll get it. I'm the bank, come invest it. I attract and I have it. Money finds me attractive. I'm the type to make commas, turn a profit. I'm the boss, Willy Wonka, but it ain't chocolate. Yeah, I'm just being honest, I work for this shit. I'm usually modest, but this beat lit, so I'm going off. So ayun mga boss, tungkol sa fighting scene nila, napansin nyo naman, konti. Pero I think may galaw naman. Sasabay naman siguro to dahil sa dating pa lang nung mga kaunting nakita natin is feeling ko hindi tayo madidisappoint sa fighting scene nila. Sana. And yung quality ng movie scene nila or yung film mismo, para sa akin napakaganda niya. Parang ito yung kagaya sa latest ng High and Low, yung Worst X. Napakaganda nung graphic niya.
moderno. Kaya sabay-sabay nating abangan to mga bossing. I think magugustuhan natin to. Sana hindi lang to hindi lang tumaganda sa trailer or teaser. Sana maganda rin yung kabuuan ng movie. Nga pala, may season 2 na to sa anime. Kung gusto nyong panoorin, meron sa Netflix. Tungkol naman kung i-recap ko yon is gusto ko balak ko, kaso hindi ko pa maasikaso sa ngayon. Lang ako pa singit-singit lang ako ng recap dun sa anime. Dun pa rin tayo nakapokus sa Balbas in the House. Okay mga boss, shoutout muna tayo, no? Shoutout kay Miles Gabriel Murayama ng Sakya High sa Davao. Pati mga kapatid kong babae, dinamay ko na sa mga recap nyo. Lalo na sa high and low. Addict sila kay Todoroki. Wow, thank you. Shoutout sa'yo, Miles Gabriel, at sa mga kapatid mong dinamay mo pa. Shoutout din kay Maiko Angelo Chia. Hindi ko alam kung tama yung basa sa handle mo. At kay Eileen Villar. Ayan. Shoutout din sa'yo, Madam Eileen Villar. At kay Crisinata Garces from Makinas, Yuki, Ukay. Diyos ko, hindi ko alam basahin itong mga to. Hindi ko alam kung tama yung basa ko, ha. Shoutout. Anong lugar pala yan? Dito ba sa Pinas yan? Mukhang hindi. Well, anyway, shoutout po sa'yo, Madam Crisinata Garces. Shoutout din kay Lance Vince Arcebal from Mindanao. At shoutout din kay Mark from Zamboanga, Sibugay. Shoutout din kay Johnson Villegas or Johnson. Johnson siguro ito. Shoutout sa iyo, Boss Johnson Villegas. Shoutout din po kay Sian Winter Valenzuela. At kay Briendo Sahulan from Tagum City, P Delta Gamma 1953. Ayan, shoutout po sa inyo mga boss. Shoutout din kay Je Buyante. At shoutout din po kay Nikki. At kay Angelica Lee Maglasyon. Shoutout din kay MJ Responte at kay Anwar Kandato. Ayan, yung handle lang yung binabasa ko kasi hindi nyo nilalagay yung pangalan nyo. Shoutout din kay William Pascua Sr. at kay Batanggenyang Hilaw. Ayan, shoutout sa iyo, Batanggenyang Hilaw. Shoutout din po kay Sheng Kanap at kay Art Dave Morato. Shoutout din kay Renz Anatalio at kay RV Cañete and James San and Alton James Decena. Shoutout din kay Reynaldo Nacional. Shoutout at kay Sandre. Shoutout din po kay Gomera Estepon at kay Blue Adopt Me Player. Hala, hindi kasi ilagay pangalan. Shoutout po kay Don Isaac Sirion. So ayun, hanggang doon na lang muna yung mga shoutout natin mga boss. Nga pala mga boss, kaya medyo delay yung upload natin sa Balbas in the House is pinanood pala ng maigi muna yung study group, and may manga story pala yon. Binasa ko na din muna yung manga story niya para mas maintindihan natin siya. Manhwa pala, hindi manga. Para at least kung merong doon mga information na wala doon sa movie, kaya natin siyang banggitin at sabihin doon sa recap natin mismo.